Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tongue with evidence na ako po hinihikayat ng maraming netizen, lalo na mga taga Davao na sagupaang Migs Nograles versus Pangulong Duterte sa pagka-mayor. Kasi sinabi ni Pangulong Duterte kagabi sa kanyang press ko na posibleng tatakbo siyang mayor sa Davao City. Naku, Migs! Tinatawagan ka ng mga supporters mo na kalabanin mo si Pangulong Duterte para makita ang katag kung gaano ka kapopular, kung gaano ka, gaano ka tutulungan ni Tambaluslos. Nako po mga kabibig, ito na ba ang hinihintay na sagupaan ni na Migs Nograles at Pangulong Duterte? At sino nga ba ang manalo? Nako, meron kami naririnig ba na kung tatakbong mayor si Pangulong Duterte, aayaw si Migs Nograles, maduduwag si Migs Nograles. Yung sabi ba, iikog na ni Migs Nograles ba mukuan mo kitiw-kitiw. Pero pag si Basti daw ang tatakbong mayor, nako, hindi aatras si Migs Nograles. So, bale si Migs Nograles takot kay Pangulong Duterte. Hindi siya takot ni Baste Duterte. Oy, baka may crush si Migs Nograles kay Baste. Gusto niya makatandem. So, eto mga kabibig ha. Ito yung video ni Pangulong Duterte kung saan sinabi niya na ay mag-mayor na lang siya sa Davao City at hindi niya iiwanan ang Davao City mga kabibig. Yes. Kasi alam naman niya na talagang kung iwanan niya ang Davao, ang delikado mga kabibig. So ito makinig tayo mga kabibig ha sa statement ni Tata Digong. O sige, tatak. Mayor tayo. Kaya mo pa. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? I'm not announced it several months ago. But you're thinking that I'm running? You are speculating that I am running. Is that the popular notion sa... Yes. Yes, Mr. President. Yan ang isip ninyo. And it is the almost a... O sige, tatakbo na lang ako. Yung gusto ninyo. Ngayon si Salvador Panilo, tuhap daw ang kung pili daw senador o mayor na yan, imong gaganan according to Sal Panelo. Well, let me put it this way. Kilala naman niyo ako. I've been your mayor for so many years now. You think that I can carry a national campaign at my age? True. Tama. Or you want me to die? Tama. May punto din si Pangulong Duterte. Magkukulaps lang ako niyan. Well, anyway guys, I think that at my age, 73, mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. Correct. Or are you considering local position here? Well, I am open to suggestions from the media. What do you think I should be Running. gunning for? You yan. mayor. Course, ikaw. Sino pa? Of course. Mayor tayo. Kaya mo pa, mayor. O yan ang gusto. Yun na nga kabibig eh. Another laro na naman ni Tatay. Iba talaga si Tatay Digong, no? Another laro na naman ang gagawin ni Tatay Digong. So, ay paghintay-hintay tayo kung magpa-file siya ng COC kasi malayo pa naman. 2 araw na lang o 3 araw na lang magsisirado na ang filing of COC. So, tingnan natin baka bukas yung araw na to o the next day magpa-file na ng COC si Pangulong Duterte para maging mayor at balita na si Baste Duterte ang kaniyang vice mayor. Paano lang kabibig si Migs Nograles? Ano
nangyari kay Migs Nograles? Kasi kabibig, si Migs Nograles, kasi merong o-offeran siya ng bilyones, ha? Bilyones daw. Migs Nograles, sabi pa ni Sal Panelo, walang utang na loob. Isa yung walang utang na loob na yon, pinangakuan ng pera. Bibigyan ka namin ng pera, talunin mo yung mga Duterte na yan. Ito namang walang utang na loob na babaeng ito, sabi ni Migs Nograles, bigyan mo muna ako ng 1.5 billion, tapos talunin niya ang mga Duterte. Akala nyo walang resibo. Ito kabibiga, sinabi ni Sal Panelo, nako Migs, handa-handa ka na sa 1.5 billion mo. Kasi pwede mo na magamit yan para talunin ang mga Duterte. I'm sure, matatalo ka rin sa eleksyon. Pinapangakuha ng pera. Bibigyan namin ng pera, talunin mo yung mga Duterte nga. Ito naman walang utang loob. Bigyan mo muna ko ng 1.5 billion. Sus Mariosa. Anyway, kasi si Mayor Baste, maraming gusto yung tumakbong senador. Mananalo yun. Dahil Duterte yung brand eh. Kaya lang, mas maganda, sabi ng mga nag-aaral dyan sa Davao, na tumakbo siyang vice mayor. Para si Presidente Duterte, kung mag-mayor. Mayor na, sigurado naman panalo yan eh. Kasi yung balita ko, yung walang utang na loob na yun, pinapangakuha ng pera. Bibigyan namin ng pera, talunin mo yung mga Duterte nga. Ito naman walang utang na loob. Bigyan mo muna ko ng 1.5 billion. Sus Mariosa. Kagastos niya siguro 100 million. The rest of the 1 billion tatago niya sa sarili niya. Pag ang labanan ganyan, delikado. Baka manalo. Pero kung si Digong ang kalaban, wala. Kahit sino. Wala na yan. Kaya, mas magandang si Digong ang mayor para pag tumakbo siya ng vice presidente, pag siya ay nag-decide, di si Baste pa rin ang mayor. Ganyan. So tama din ha, maganda yung maganda yung plano nila. Tama din si Sal Panelo na kayang analysis na if ever sa 2028 tatakbong presidente vice presidente si Pangulong Duterte at si Sara ang presidente, so kung magre-resign si Pangulong Duterte bilang mayor ng Davao, ang mayor automatic ay si Baste. Maganda yung strategy nila, no? Iba talaga ang utak ng mga politiko. So yun kabibig, yun ang usap-usapan ngayon. Nako, grabe, no? Ano kaya ang reaction ni Migs Nograles ngayon na parang kinakabahan na si Migs ngayon? Pero sabi ng iba, confident naman si Migs Nograles na mananalo siya kasi meron ng 1.5 billion. I'm sure naman kung yung pinariringgan baka di umano ang pinariringgan ni Sal Panelo ay si Migs Nograles, ang walang utang na loob. Well, hindi naman na-mention ni Sal Panelo kung si Migs ba, Nograles ang kanyang pinariringgan, pero sino ba ang walang utang na loob? Halakang mga kabibig. Nako, kung naalala yung kabibig noon, ito, kung naalala mo lang, PRRD is running for Davao City Mayor. Go na Migs, Kuya Panjo na imong ilong. Grabe naman kayo, ha? Kuya pa ng ilong ni Migs Nograles. Sabi naman ni Crisette Laureta Chu. Ito ha, i-share ko lang sa inyo yung reaction ni Crisette Laureta Chu nung pagsabi ni Pangulong Duterte na tatakbo siyang mayor. Ito ang sabi ni Crisette Laureta Chu. On one hand, I badly wanted PRRD to be senator as his voice is needed in the Senate. Also to foil Martin's reach and power in both houses. They removed Zubiri, whom they cannot control, and put Cheese, who is a Marcos loyalist and whose father also served Marcos Sr. On the other hand, Davao is being consistently attacked. They've been changing police forces, and Davao is very important to Mindanao.
The Marcos Romualdez regime is finding it hard to penetrate most of Mindanao with a Duterte in power in the center of commerce. Kaya nga kahit Luzon ang binagyo, Mindanao ang pinagmumudran ng ayuda. I believe Davao is the last bastion. They take control of Davao, they will take control of Mindanao. They completely weaken the Dutertes in Davao, they can pay any other politician. With Rodrigo Duterte as mayor, they cannot just freely go in and out. So being mayor of Davao is equally important in a national scale. The Dutertes cannot let go of their stronghold not just for Davao, but for one city in the Philippines which will be the center of the resistance. Baste needs to be VP so he can take over when an FPRRD is called to do bigger things. Marami naman ibang senator that we can support. Let's wait for PRRD's list. And may God continue to give PRRD a long and healthy life because he wants to serve and fight instead of enjoying his retirement. May God remove 2 years from the life of every corrupt congressman and add it to his. So, yun ha. Yun ang reaksyon ni Grisel Laureta Chu tungkol sa napabalitang tatakbo si Pangulong Duterte bilang mayor ng Davao. So ano ang iyong komento tungkol dito? Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Ito si Baste or si Pulong na lang sa Senado. I'm pro Duterte but gusto ko silang susuportahan. Sana the best president ever. Our beloved Tatay Digong, Mindanao na apakapag-asa ang Pilipinas under the present government. Ito pa. The only political dynasty that is truly good for the people. They are the exemption talaga. May all God and the universe protect and bless PRRD with longer life and good health. Go, let's all pray and discern for Davao and the entire Philippines. A bit sad dahil I want Tatay Digong in Senate, but happy also because Davao needs Tatay Digong. If he chooses to be the mayor of Davao again, he can protect Davao better. As long as he is still in the government position, they cannot easily touch him because of his connection and influence. So yun kabibig, yun ang ilang mga komento ng mga netizen. So ano ang iyong komento? Okay lang ba sa inyo na si Pangulong Duterte at tatakbong mayor ng Davao? Tanggap kaya ni Mix Nograles ang kanyang kapildihan kung Bisaya pa? Ang sayang naman yung diba? Sabi na nila, kung si Baste ang tatakbo si Mix Nograles. Pang si PRRD, nako, hindi na tatakbo si Mix Nograles. Pero sabi ni Tatay Digong, patakbuhin mo sila. Kasi pangit naman kung siya lang talaga ang tatakbo. So, kailangan talaga may kompetisyon. Iba talaga si Tatay Digong, no? So, yun lang po, mga kapibigan ating Ladies Lebag-Lebag for today. Ano ang iyong komento tungkol dito? Kung si Mix Nograles ay tatapatan niya si Pangulong Duterte, mananalo kaya si Mix Nograles? Di kaya dudugo ang kanyang ilong? Yun lang po mga kabibig. Bye everyone. See you next time. And shout out sa ating lahat mga OFW. Happy Sunday. So it's time for us to take a rest, no? Maglingaw-lingaw ta, magtanaw ng sine, mag-relax, magpapa-aircon, mag-shopping. Kung marami kang pera, mag-shopping ka. Enjoy the rest of the day at huwag mong kalimutang magsimba, ha? If you're not feeling well, mag-rest ka muna sa bahay, tapos manood ko na lang ng online Sunday Mass. Yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you tomorrow, next time. Bye!